May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Humarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga eh. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, pwede na yun eh. Ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga isyu kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Okay. Ano po ang aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong ko sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan o umusga dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko pa mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagamat ito'y kinumpirma na ng DOJ, protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation.